papasok lang na balita, nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM Secretary Amina Pangandaman. Ayon sa Malacanang, tinanggap ng Pangulo resignation ng dalawang opisyal. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit nagbitiw ang dalawang opisyal? Gigi, ang paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, voluntaryo na nag-resign bilang Executive Secretary si Lucas Bersamin at Budget Secretary si Amina Pangandaman out of delikadesa. Matatandaan kasi natin, Gigi, na nabanggit yung pangalan nitong dalawang kalihim na ito doon sa anomalya o sinasabing anomalya sa flood control project. Sa pagdinig, nabanggit ang pangalan ni E.S. Bersamin na umano yung kanya tanggapan nakatanggap ng kickback, habang ito naman kay Budget Secretary Amina Pangandaman, nadawit pa yung kanyang pangalan o yung kanyang tanggapan nung maglabas ng video message itong si dating Congressman Zaldico na sinasabing kasabwat daw sila doon sa insertion. So ang paliwanag ni Yuse Castro, hindi sila pinagbitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito daw ay voluntaryong ginawa ng dalawang kalihim out of delikadesa. Pero kani-kanina rin lang, kinumpirma ni Yuse Castro na maging si Undersecretary Adrian Bersamin ng PLLO nagbitaw na rin daw o bumitiw na rin sa kanyang tungkulin out of delikadesa. Gigi. At Maricel, sino ang papalit sa kanila? Gigi, ang papalit bilang Executive Secretary ay si Finance Secretary Ralph Recto. Ang paliwanag ng Malacanang, nakita kasi ng Pangulo yung kanyang record bilang public servant. So naniniwala siya na maisasaayos o magagampanan ni Secretary Recto yung tungkulin bilang Executive Secretary. Actually, kanina nakausap din siya doon sa Senate. Itinanggi niya pa nga na siya yung ia-appoint. Pero ngayon, kinumpirma na ng Malacanang na si Secretary Recto nga yung papalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Pagdating sa Budget Department, ang tatayong OIC ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. Habang ang papalit naman kay Secretary Recto sa Department of Finance ay si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Sa ngayon, walang papalit kay Secretary Go bilang SAP, pero naniniwala naman ng Malacanang na hindi ito magkakaroon ng problema dahil si Secretary Go pa rin naman ang hahawak ng Department of Finance. Wala rin binigay na impormasyon itong si Yuse Castro kung sino ang papalit sa posisyon ni Yusek Adrian Bersamin sa PLLO. So, aantabayanan pa natin yung mga karagdagang detalye. Sinamantala na rin natin yung pagkakataon, Gigi, para tanungin dahil nandito na tayo sa usapin ng Cabinet Secretaries kung sino yung papalit kay dating Secretary Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Counsel, pero sa ngayon, wala pa raw binibigay na pangalan ng Pangulo. Gigi? Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.